Good morning! Ito yung last working day ni Daddy bago siya mag-long weekend. Kaya siguro sa mga susunod na araw, pwede na akong matulog ng mas mahaba. Dahil hindi ko muna kailangan gumising ng maaga para ipag-prepare siya ng babaunin niya. Anyway, hotdog na lang pala yung natitirang laman ng ref namin. Hindi pa kasi ako nakakapamalengke. Kaya eto na lang muna yung ipapabaon ko kay Daddy. Hindi na masarap kainin yung pritong hotdog kapag malamig na, kaya gagawan ko na lang siya ng sauce. Nag-prepare lang ako ng bawang, sibuyas at hiniwa ko ng maliliit yung mga hotdogs. Tapos hinugasan ko na rin agad yung mga ginamit ko para wala nang nakatambak dito. Mabilis lang naman din tong lutuin tapos masarap pa. Bale, iginisa ko lang yung sibuyas, bawang at hotdogs tapos nilagyan ko ng ketchup. Sinaid ko nga muna yung luma naming ketchup bago ko buksan yung bago, sayang kasi. Tapos tinimplahan ko lang ng paminta, asukal at asin. Nilagyan ko na rin ng sili na green para mayroong konting anghang. Pero mukhang naparami yata yung lagay ko at sabi ng daddy napaanghang daw. But anyway, eto na yung babaunin niya. Dito ko na nga inihatid sa labas at malilate na daw siya. Binigyan ko na rin siya ng panggasolina. Kapag kasi sumasahod ang daddy hindi niya nahahawakan yung sahod niya dahil ako yung nagmamanage ng finances namin dito sa bahay. Ako yung nagbabudget tapos binibigyan ko na lang siya ng baon niya. Hindi ko naman yun inimpose kay daddy pero simula maging mag-asawa kami, ibinigay niya sa akin yung ATM niya. Siguro dahil alam niya na sa aming dalawa ako yung mas magaling sa budgeting. Aba at mahirap din kaya at nakaka-stress mag-budget. Hindi pa man dumadating ang sahod namin nakaabang na ang mga bayarin. Anyway, pagkatapos kong maglinis dito sa kusina, naligo naman ako at lumabas kami ni Zian. Tuwang-tuwa nga siya nung makita niyang nagliliparan nitong maraming ibon. Medyo makulimlim pa lang ngayon kaya hindi kami magtatagal ni Zian dito sa labas. Sayang nga at wala masyadong init ng araw pero enjoy na enjoy pa rin ng bata. Last time na pumunta kami dito, meron siyang nakitang unggoy. Kaya sa tuwing nandito siya, ganyan yung sinasabi niya. Ayan at binubulaga pa nga ako ng bata. Tumambay at naglaro lang kami ng konti dito tapos umuwi na rin. Sakto nga pagka-uwi namin ng bahay, umulan na. Anyway, excited pala akong i-share sa inyo itong mga bago kong nabili online. Unahin ko na itong ice cube tray na sobrang nakakatuwa gamitin. May kasama pa nga itong pang-scoop ng mga ice cubes. Tapos dalawang ice cube tray na yung kasama niya. Dito sa nabili ko, hindi mo na kailangang manually tanggalin yung mga ice cubes dahil isang press mo lang lalabas na lahat. Ganito palang itsura ng cover niya tapos yung may pang-press dito mo ilalagay sa side na to. Ito yung pang-press niya tapos yung box niya pala ay acrylic. Sobrang excited nga akong subukan to nung na-receive ko kaya naman hinugasan ko na at nilagyan ko na ng tubig. Hindi ka pala mahihirapan ilagay yung ice cube tray dito dahil meron siyang hawakan. Ayan at pagpapatungin mo lang yung dalawang tray bago mo takpan at ilagay sa freezer. At eto na nga pagkatapos ng pag-aantay ko nagyelo na. Isang tray lang pala muna yung gagamitin ko ngayon. Para gamitin, ilalagay mo lang itong white na cover. Tapos ilalagay mo ng pataob yung ice cube tray. And then yung cover naman. At ayun nga, isang press ko lang, lumabas na lahat ng ice cubes. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa nabili ko. Kung mahilig kayong gumawa ng iced coffee o ng mga malalamig na drinks, perfect to para sa inyo. Pero sa ngayon, magsa-soft drinks muna ako. Bumili din pala ako ng cover para sa dining table namin. At highly recommended ko tong shop na to dahil tingnan nyo naman ang kapal ng cover nila kasing kapal ng piso. May kabigatan nga rin kapag nahawakan mo. Bale, binigay ko lang yung size ng dining table namin tapos sila na yung nag-cut. At saktong-sakto din naman yung pagkakakat nila. Binili ko to para hindi masyadong magasgasan at maluma itong table. Dapat nga noon ko pa to binilhan. Sa mga nagtatanong pala tungkol sa dining table namin, paggawa po namin ito ni Daddy. Hardwood talaga to at pure maulawin kaya napakabigat at napakasakit kapag nakatama. Bumili din ako ng hose organizer. Mura lang to pero sobrang helpful. At dahil mabigat ang hose, isa sa akin nakatamaran ko yung pag-iikot nun pagkatapos gamitin. Dito kami kumukuha ng pang-stock ng tubig sa kusina at CR. Bumili kami ng hose para hindi na kami mag-iigip. At eto nga, mas napadali pa yung trabaho ko dahil sa hose organizer na to. Ganyan lang siya kadali gamitin at ibalik. O siya, lahat ng link nasa comment section.